Good morning mga ka-safety sa mga aspiring safety officer, no? Topic natin ngayon is 5 bagay na kailangan natin i-consider, no? Bago mag-erect ng scaffolding. Unang-una, number 1, tandaan nyo, kailangan natin kumuha ng proper equipment, no? Essential ito para magawa ang trabaho ng maayos at magiging success. PPE, dapat standard ng PPE para hindi makompromise yung safety ng tao natin, no? Full protection natin, hand tools, scaffolder gaya ng ratchet, magnetic level bar, hammer, torque wrench, no? At yung mga scaffolding materials na gagamitin natin. Pangalawa, tandaan, kailangan nating i-evaluate yung ground condition sa pagtatayuan ng scaffold. Meron din ibang bagay na hindi makikita ng mata, kagaya ng tatayo kayo ng scaffold sa may tubig yung area, no? Pagtatayuan ng scaffold, no? Or either yung area na pagtatayuan prone sa erosion, no? Dapat tingnan din natin yung mga area na walang overhead work activities, no? Walang structure na naka-obstruct sa pagtatayuan natin ng scaffolding, no? Walang blasting na pwede makapag-compromise ng scaffolding structure, no? At walang nearby excavation, kasi yun minsan ang maging dahilan, no? Para magka-create ng stability sa ating scaffolding, no? Pangatlo, kailangan natin gumawa ng risk assessment, no? Dapat ang paggawa ng risk assessment based dun sa actual area sa site, no? Examine din natin yung procedure ng erection, no? Para ma-determine yung hazard at risk, then makapag-provide ng tamang control, no? May hierarchy of controls, may safety, para magiging safety din yung siyempre tao natin, no? At para ma-avoid natin yung liabilities ni kumpanya, no? In case na magkaroon ng aksidente, no? Check din natin yung load capacity ng scaffolding, no? At kung saan intended itong scaffolding na erect natin, no? Working platform ba to, access, no? Kung na-meet ba yung criteria, or kailangan ba ng structural design, at ang importante is competent person yung nag-erect ng scaffold, no? Pangapat, kailangan natin mag-create ng rescue plan, at kailangan natin i-map out or disseminate sa workers involved sa erection and dismantling ng scaffolding, no? Then actual din tayo ng rescue plan procedure para malaman ng mga workers yung gagawin nila pag dumating ng time na may emergency at may i-rescue, no? Panglima, kailangan mag-erect ng scaffolding ay certified ng TESDA pag dito sa Pilipinas. May in situ, no? Inspector, ganun din, no? Sa safety, pwede mag-inspector as long as meron siyang training ng in situ, no? Scaffolder, no? At ngayon bago may in situ na, no? At regarding naman sa design, no? Dapat si structural engineer yung qualified, or other engineer na member ng Association of Structural Engineers of the Philippines, or ASEP, no? Dapat tao natin may training din ng watertight safety, no? Involved doon sa
scaffolding erection at dismantling. Okay. Hope guys na nakatulong yun sa inyo, dagdag kaalaman, no? Lalo na sa pagtayo ng scaffold at pagdi-dismantle. Huwag nating babaliwalain yung 5 bagay na yun, no? Para maiwasan natin yung property damage, no? Aksidente, mga workers natin, at para maging success yung trabaho natin. Okay, laging isipin, no, sa trabaho, no, safety first, no? Huwag mag-shortcut. Thank you.